Cinderella, ang mahiwagang sapatos. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, ay may isang magandang babae na ang pangalan ay Cinderella. Ang mabait na si Prinsesa Cinderella at si Prinsipe Leo ay naninirahan sa isang magarang kastilyo. Doon sa bayan nila ay may naninirahan na isang matandang babae. Matagal na siyang nagtatrabaho sa isang panaderya. Siya ang nagluluto ng pinakamasarap na tinapay. Pero walang nakakaalam na ang matandang babaeng ito, si Sinia, ay isa palang masamang mangkukulam. Madalas siyang bumababa sa kanyang sikretong silid. Tago sa mga tao upang gumawa ng iba't ibang klase ng mahiwagang gamot para sa mga taong may gustong ipakulam. Sa pagdaan ng mga araw, sina Lady Puffy at ang mga anak na sina Cassandra at Jezebel ay may masamang balak na panghimasukan ang palasyo. Sigurado ako, merong halong salamangka. Nabanggit ni Cassandra ang tungkol sa isang salamangkero na pasikretong gumagawa ng mga gayuma sa silong ng bahay nito. Samantala, sina Cinderella at Prinsipe Leo ay nagpaplano naman ng isang engranding sayawan sa kastilyo. Isusuot ko ang kristal na sapatos sa sayawan. Habang isinasagawa ang mga preparasyon para sa sayawan, papunta naman sina Lady Puffy sa mangkukulam. Tinahak nila ang daan sa kagubatan hanggang sa may nakita silang karatula na may kakaibang nakasulat. Nang lapitan nila ang karatula, napansin nila ang lagusan. Pinasok nila ito. Dito sa misteryosong lagusan na napakadilim, ang mga kandila ay kusang sumisindi habang sila ay dumaraan. At sa kaloob-looban pa, may kwago na humarap sa kanila. Ano yan? Ah! Sino kayo, ha? Anong ginagawa nyo dito? Alam nyo ba ang password? Zinya, 1, 2, 3, salamangka mo, kailangan ko. Pambihira. Tama nga. Sige, sumunod kayo sa akin. Lipad-lipad lang. Pakibukas nga ang pinto. Salamat. Igutin nyo pa kanan. Ganyan nga. Sinya, may naghahanap sa'yo. Naroon ang sangkaterbang bote ng gamot, kaldero, sandok, tong, iba't ibang mga halamang gamot, at meron pang maliliit na paniki na palipad-lipad. Mami, katakot dito. Sa makulay na usok, matyagang naghintay sina Lady Puffy at ang magkapatid. Sa wakas, dumating na si Sinia suot ang isang malaking itim na sombrero. At inangat niya ang sombrero upang ipakita ang mukha niya. Sabihin nyo, anong klaseng kulam ang ipapagawa nyo? Sa sandaling iyon, nakilala ni Lady Puffy si Sinia, ang kanyang kapatid na maraming taon nang di nakikita. Ate, ikaw nga, kapatid ko. Di ako makapaniwala. Puffy? Ikaw nga. Akala namin nawawala ka. Salamangkera ka na ngayon? Oo. Ngayon, pwede na ako yumaman. Sabihin mo, bakit mo kailangan ng sumpa? Kinwento ni na Cassandra at Jezebel sa tiya Sinia nila ang tungkol sa balak nilang panghihimasok sa buhay ni Cinderella. Nagpasya si Sinia na gumamit ng malakas na sumpa para sa kapatid niya at sa mga pamangkin. Una, humingi siya ng hibla ng buhok ng bawat pamangkin.
at nilagay ito sa dilaw na mangkok. Pinuno niya ito ng mahiwagang tubig. Sunod ay kinuha niya ang mga yapak ng paa ni Cassandra at Jezebel sa pamamagitan ng putik na nasa palanggana. Kinuha niya ang mahiwagang tubig at binuhos ito sa mga yapak ng paa. Sa sandaling iyon, lumitaw ang mga sapatos ni Cinderella sa harapan ng magkapatid. Sinok ng kabayo at bilis ng pusa. Sapatos ni Cinderella ay gagalaw ng kusa. Sa boses ni Puffy, kristal na sapatos ay kikilos. Kung saan niya iutos, susunod ang sapatos. My dear, I'll give me a ball and watch how Cinderella will fall. Can play with her like a doll and watch how the magic will flow. Magic is my everything. I can rule the world with it. Magic is my everything. I can capture all that I need. Magic is my everything. I can rule the world with it. Magic is my everything. Magic is my everything. At sumapit na ang gabi ng engrandeng sayawan. Suot ang paboritong damit at syempre ang kristal na sapatos, pumunta na sa bulwagan si Cinderella. Lihim siyang pinapanood ni na Lady Puffy at mga anak nito mula sa isang sulok ng bulwagan. Ngayon, mahiwagang sapatos? Patirin mo si Cinderella. Bigla ay nadapa si Cinderella. Siyempre, hindi pa niya nauunawaan kung anong nangyayari. Mabilis siyang tumayo, pero ang mga paa niya ay kumikilos ng kusa. Sinipa niya ang mga bisita habang palakad-lakad siya sa bulwagan. Ano to? Anong nangyayari sa akin? Paroon at parito, pakanan at pakaliwa. Maski ang prinsipe at ang mga bisita ay di alam kung paano siya pipigilan sa paglalakad. Sa huli ay lumabas siya ng bulwagan at patakbong bumaba sa hagdanan. Di niya makontrol ang mga paa niya. Habang sina Lady Puffy at ang magkapatid ay pinagtatawanan si Cinderella. Nalayas na si Prinsesa Cinderella, oh. Lumabas na si Cinderella. Ano kayang nangyayari sa kanya? Saan kaya siya pupunta? Nga hindi ko alam kung saan pupunta si Cinderella eh. Naku, Paano yan? Mabilis na tinangay ng sapatos si Cinderella palayo ng kastilyo. Maligaw ka sana sa malayong lupain. Dahil sa pangyayari, naisip ni na Mozzarella at Cheddar na humingi ng tulong sa butihing diwata na si Liabel sa ilalim ng puno ng hazelnut. Liabel, magpakita ka kung nasaan ka man. Kailangan namin ng tulong mo. Biglang nagpakita si Liabel kina Mozzarella at Cheddar at lumipad na patungo kung saan napapadpad si Cinderella. Ang mahiwagang kristal na sapatos ay napalitan ng kulay. Naging pula ito. Ikinumpas ni Liabel ang magic wand niya sa sapatos ni Cinderella, pero hindi nakatulong. Sapatos na mabilis, sumpa ay dapat maalis. Utos na aking sambit, tumigil sa daan na maputik. Sa mga salita ng diwata, may nabuong putik sa daan. Dumikit ang kristal na sapatos sa mahiwagang putik hanggang sa di na ito makaalis doon. Kaso, unti-unti namang lumulubog si Cinderella. Saklolo, Liabel! Lumulubog ako! Ikinumpas ni Liabel ang magic wand ng 3 beses at tinubuan si Cinderella ng mga pakpak. Ginamit ni Cinderella ang bago niyang mga pakpak para makaalpas sa kumunoy. Salamat, Liabel. Sinagip mo ang buhay ko. Pero
Hindi ko na makikita pang muli ang kristal na sapatos. May sumpa ang kristal na sapatos, Cinderella. Bumalik na tayo sa kastilyo. Binigyan ni Liabel si Cinderella ng bagong sapatos at umuwi na sila sa kastilyo. Tuwang-tuwa si Cinderella na makitang muli sina Prinsipe Leo at ang kanyang mga munting kaibigan. Nang makita ni na Lady Puffy at mga anak na nabigo ang kanilang masamang adhikain, agad silang umalis. Nanalo na naman sila. Kakainis! Nanatiling maligaya sina Cinderella at ang kanyang mga mahal sa buhay. Nasaksihan ng kwago ang lahat ng pangyayari at ikinwento niya kay Sinya. Sinya, alam mo ba yung ginawa mo dun sa sapatos? Pumalpak. Ano? Paano ito nangyari? Wala pang nakakatalo sa galing ng aking salamangka. Oy, minahon ka. Kalma ka lang.